Tayo sa panalangin, Pastor Julian Garcia. Po, sama-sama po tayong manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli po sa hapong ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa aming buhay na muli mo pong ipinagkaloob upang gampanan po namin ang aming mga tungkulin. Patawarin mo po ang anumang kasalanan na nakikita mo sa aming mga puso, sa aming mga pag-iisip at mga ginagawa. Dalangin po namin na sa hapong ito, Panginoon, sa kanila pong pagsisesyon, pangunahan mo po, Panginoon, ang aming pong sangguniang bayan sa pangunguna po ng aming presiding officer, ang aming pong mahal na Vice Mayor, Panginoon. Dalangin po namin sa mga resolusyon na kanilang uupuan, tatalakayin at pag-uusapan hanggang sa kanilang pagtibayin. Dalangin po namin, dakilang Diyos, kayo po ang sumama, kayo po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Kaya ako na sa pagtiyak sa dumanong membro ng pagganang-ganang ng Sangguniang Bayan. SBM Giancarlo P. Dizon. Hindi po. SBM Stephanie Alvarez Takanay. SBM Kenzie Natividad. SBM Julius Gregford D.G. Lumang. SBM Anthony P. Ubaldo, SBM King Werwil P. Pabros, SBM Pedro M. Estabilio, SBM Remedios D. Agapito, ABC President Jose Eulogio Rosalino M. Dizon, PPSP President Angelo Rogart D. Campo, Honorable Presiding Officer, 9 members of the Sangguniang Bayan are within the premises of the session hall. 1 is absent. Meron po tayong sapat na bilang upang magpatuloy ang pagpupulong. Tayo po ay dadako sa pagpapatibay sa nakaraang katitikan. July 2, kung wala po. Madam Chair, yayaman po na wala na pong papagawin sa ating nakaraang katitikan. Akin pong minumungkahin natin na pong pagtibayin. Pero kahit sa salary niya, kasi pagtibayin na po, nakaraang nagana na sa totoo ng motion. Sa paksa sa unang pagbasa, wala pa tayong nakatala. Tayo po'y dadako na sa pag-uulat ng mga lupon. Meron pong nais magbigay ng committee reports. Committee reports po. Kung wala po, agenda po tayo na. Sa mga di natapos na gawain po, resolution declaring the validity of the 2024 SK annual budget of the entire 64 barangays in the municipality of Guimba as operative in its entirety, subject to existing laws, rules, and regulations. Ang sponsor po, SBM Giancarlo P. Dizon, Chairman, Committee on Finance and Appropriations.
Favorite ko na yung Madam Chair, sapagkat na i-submit na po lahat ng barangay budget ng Sangguniang Kabataan ng 64 na barangays at dumaan na po sa pagsusuri, minumungkahi ko po natin na pong aprobahan itong resolution sa di natapos na gawain. Is there any objection? Hearing none, motion na po. Yamang napaunlakan po ang ating paanyaya, ang ating pong municipal agriculturist na sa katawan po ni Ginang Nida Lanusa ay atin na po siyang paanyayaan para po sa ating pagtatanong. Madam Chair, suspension of rules. Rules temporarily suspended. Maganda kayo po ay naimbitahan dito patungkol po sa mga katanungan. May mga katanungan po mga kaya ating mga katanungan bayan. Pero paunahin ko na pong banggitin mo na meron pong naninit sa katanungan bayan na hindi daw po namin ina-actionan yung binti po ba? Ano po ba na hindi daw tumuro? O yung mga late na binti? Bagamat wala naman pong reklamo dumarating sa katanungan bayan. Yun ang po yung nanis namin din namin kasama kayo at saka kung may katanungan kayo sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ilalahad ko lang po yung buong programa, hindi naman buo, summary lang po ng ating wet season ng ngayong panag-ulan. Tayo po ay may target allocation sa seeds ng hybrid 6,000 bags po of, ibig sabihin 6,000 hectares po yung matataniman. Sa RSEP po, ibig sabihin sa inbred seeds naman po, meron po silang ibibigay sana na 9,800 bags o 4,931 hectares. Ang kabuuan po ng area natin dito sa Gimba ay nasa 15,514, kaya po may kakulangan sana tayo na 4,609 hectares na hindi sana po matataniman. Kasi yun lang po yung binigay na alokasyon ng region sa atin. Kaya lang po, sa kagustuhan din natin na mabigyan yung lahat, nag-request po tayo sa region ng additional na seeds. Yun po yung tinatawag na seed reserve. Napagbigyan naman po tayo ng halos 4,000 bags. Bali, 3,000 bags na inbred, tapos 1,000 bags na hybrid po. Doon sa delivery po, yung sinasabing late, ang bigay ng seeds, masasabi po namin na hindi kasi once na na-deliver sa amin ang seeds, sa 2 days or 3 days po ay papamahagi na namin yon sa mga farmer. Meron po kaming summary dito kung saan yung halimbawa po sa RSEP, dineliver po sa amin ng May 7, 2024, 2,500 bags. Dinistribute po namin yon ng May 10, 2024. Yung dineliver po sa amin ng May 14, 1,000 bags. Na-distribute po namin yun ng May 16, 2024. Yung next po na-deliver ng 5, 2024, 3,000 bags po. Na-distribute din po namin yun ng May 24. Tapos yung huli po na sa RSEP natin na inbred, nag-deliver po sila ng June 6. June 11 po na i-deliver ay na-distribute na rin po natin. Kaya po, hindi po kasi sabay-sabay yung delivery sa atin ng seeds ng RSEP, ng Pilarice kasi
hindi lang po Gimba yung dinideliveran nila, buong Region 3 po. Kaya hahati-hati po nila. Katunayan po, may hindi pa po sila sa atin na-deliver na 2,367 bags po ng RSF. Yun po. Sa hybrid naman po, ang delivery po ng ating mga seed company, yung SL19 po, nag-deliver po sila noong May 17, 2024 ng 586 bags. Meron po kasi tayo sa hybrid na 13 varieties. Kaya tagkukunti lang po yung per bag na ibinibigay ng mga seed companies. Yung Biosarap po, May 20, nag-deliver po sila. Sakit nga po. Pwede pa kami humingi ng kopya niyo po para masundalan namin? Meron po kami yung photocopy ng delivery receipt. Yun na lang po ang kita. Yung po binabasa niyo, ma'am. Tulad kamay ko lang po. Akala ko naka-report. Pero, tinura ko lang po yung summary ng kasi. Kahit na pwede pa kami humingi para masundan lang namin yung sinasabi niyo. Pwede ba pa-serve na lang natin? Kasi kahit ako po, hindi ko po masundan eh. Pasensya na po para mas lalo po tayo magkaintindihan sa paliwanag niyo. Sabihin niyo kung Baka may service na dyan. Wala po, sinulat kami ko lang po kanina kasi kanina lang po tinawag na magsasalita po pala ako dito. Kanina lang po sinabi na papunta po kayo dito? Asik? Kanina lang ba yan? Opo. Kanina lang po. Hindi ba natin siya napasulatan nung nakaraan? Hindi po. Pagkakamali ko po yun kasi hindi ko po naalala. Kasi hindi naman po naka-minutes eh. Wala. Opo, wala po sa minutes kasi hindi po natin na... Kaya po, malaga po, magpapasalamat po kami sa inyo kahit pa paano po. Kahit biglaan yung tawag po ng Sangguniang Bayan, kayo po yung nakarating. Kaya kunin na lang namin. Kung kailangan din po nung copy ng delivery receipt, dalaman po namin yung talagang resibo po ng mga seed companies. Kaya... Abang hinihintay po natin, no? Pero ngayon yung patuloy po yung pagbibigay niyo ng mga galing ng region? Sa ngayon po ay ubos na po yung seeds natin kasi wala na pong deliver. Sa hybrid po ay naibigay na po lahat nila yung allocation natin na 6,000 bags. Ngayon po, sabi ko nga kanina, yung sa inbred po, galing sa Pilarize, may kulang pa po ang RSET o inbred na 2,367 bags. Ito po yung binhi po yung pinag-usapan. Wala pa yung patabaan. Wala pa po tayong pataba. Yung pataba po ay naantay pa rin natin yung baba ni Region para makapag-generate po. Kung sakali po magbababa sila this week, by next week po magpapamigay na kami. Galing ako ng ng Iliaga. Doon sa barangay Bibiglan, nagbibigay na sila. Opo. Para makakuha na sila. May mga bayan po naman na mga nauna, maliliit na bayan. Yung mga receipt Opo. po. May mga, Galing po ako doon. yung mga maliliit na bayan po yung mga inuna nila. Opo. Kaya nakakalungkot nga daw. Parang late din talaga. Kahit Opo. na nauna silang binagsakan ngayong araw na to. Parang nakabili na sila. Okay na po. Tuloy ko lang po dun sa regular natin na delivery. Ibig sabihin pag regular po, yun po yung mga hybrid seeds na delivery. Yung naka-asterisk po, yun po yung bilang ng bags, kung ilan po yung bags na na-deliver nila. So dun po tayo sa SL68, yun po yung dineliver nung May 27, 2024.
na-distribute po namin yon ng May 29. SL 39, na-deliver po yun ng 5/24 o May 24 na may 118 bags. Yun din po yung na-distribute ng nung May 29. Yung US 88 po, May 28 din po na-deliver 390 bags. Yun din po ay na-distribute ng 5/29. At sa mga iba pa po. Kung bakit po namin pinag-antay yung 5/29, halimbawa po yung 5/17, May 17, na-deliver po ng 5/17, na-distribute po namin ng May 29, inantay po kasi namin yung iba pang delivery ng hybrid seeds. Makikita nyo naman po na tagko-konti lang per varieties yung delivery po nila. Kaya po nagkaroon po kami ng first batch at saka second batch ng distribution. Tapos meron po tayo yung huli na pong dumating, banggitin ko na lang po yung hataw na variety. Yun po yung dumating ng June 19, na-distribute po namin yun ng June 21 at yung Syngenta po, June 24, kinabukasan po, dinistribute na rin po namin. Yun po yung sa seeds po natin. Ibig sabihin po pala, hindi, yung sinasabing nadidelay ang pagbibigay, hindi po nadidelay. Sa atin po ay hindi po nadidelay. Sa region lang po nagkakaproblema. Sa dami ng bayan, nabibigyan po nila. Opo. Tayo po ay nag-aantay lang kung kailan darating yung seeds. Ang maging proseso po kasi noon, dinideliver po ng seed company yung seeds dito sa atin. After po noon, i-inspectan po yun ng seed inspector, titignan. After po ma-inspect ng region at seed inspector, saka po tayo pwede nang magpa-release ng seeds. Kaya hindi naman po tumatagal yung seeds dito sa atin. Na-i-distribute din po agad. Ang ibig sabihin ko, Ma'am Dida, basta naibigay na po ng region sa munisipyo, hindi nyo na pinagtatagal sa opisina nyo, ora mismo, pinagkakalog nyo na po sa magsasaka. Opo, opo. Hindi po yung gaya ng nagkakaproblema sa region na sa dami ng bayan, kaya sila nadidelay. Opo. Ano po? Kaya wala sa munisipyo ang problema sa pagdi-deliver ng mga binhi. Totoo po. Yun lang kasi ang pinaka-point na nakita ko na kung kailangan kasi may paliwanag din po sa magsasaka. Sino bang ayaw ibigay po yan kasi mahirap naman itago yan. Tama ba? Opo. Kaya, baka may tanong pa po muna sa mga kasama sa ako. If I may yung po pinundan niyo sa binhi na hindi tumubos. Madam Chair, magandang hapon po, Madam Nida. Magandang hapon po. Una po, binabati ko po kayo sa magandang trabaho ninyo sa DA dahil alam ko naman po bilang Committee ng Agriculture, nakikita ko po yung ginagawa ninyo. Ano po? Kaya lamang po, sa ngayon, nung mga nakaraan po kasi maganda na yung flow ng pagbibigay natin ng binhi at saka pataba. Ngayon po, medyo napupulaan tayo, tayong dalawa, kasi miski rin po ako dahil nga dun sa mga delay ng mga kwan. Pero nakikita ko po na hindi po sa atin ang problema sa taas po. Ano po? Kaya ang tanong ko po, Madam, kung ano po yung pwede namin may tulong sa Sangguniang Bayan para maiwasan po sana natin ito. Ano po bang pwede namin gawin para mapadali o kasi po kung po pwede late po tayo ng mga isang buwan eh. Nakapagpula na yung iba, darating pa lang yung binhi. Nakapagpataba na yung iba, wala pa po yung pataba. Kaya yun po yung nagiging problema natin. Kaya kung ano pong may tutulong sana ng Sangguniang Bayan para po kung gagawa po tayo ng isang resolusyon para may sabi natin sa region para agahan po nila yung pagbibigay ng ganitong mga binhi at saka pataba. Ayan,
Maganda ano po yan, no? Maganda tanghali po. Doon po sa pag-request sa region na agahan po nila yung pagbibigay. Depende rin po kasi yan sa mga seed growers natin. Kasabay din po kasi nagtatanim yan ng mga ordinaryong magsasaka. Kaya yung ani po niyan ay sabay-sabay din. Sumasabay din po yan ng ano. Kaya po yata nagka-problema rin sa seeds nito dahil nga po nagkaroon ng problema dun sa production ng seeds din nila. Pero kung sa tulong po nyo, ang pwede po namin hilingin dito sa lokal na pamahalaan, mabigyan tayo ng malaking pondo para dun sa binhi na pwede natin ibigay sa mga kamagsasaka natin dito sa Gimba. Para hindi na po tayo naghihintay na late na pagdating ng bigay ng region. Yun po. Madam Chair, isa pa po, kasi may nag-forward din po sa akin sa text na may mga problema nga din daw po yung pinamimigay nating binhi na hindi nga daw po tumutubo. Pero ano po, sa gaya ng sabi ni Vice, wala naman pong dumadating na reklamo sa amin. Ewan ko po sa inyo kung may nakarating na mga binhi na ipamigay natin na hindi tumutubo. Meron po ba, Madam Nita? Nung mga nauna po, yung sa seed reserve po, may mga dumating po na reklamo na hindi po tumubo. Since meron po tayong mga seeds pa doon, ay nabigyan po natin sila ng hybrid seeds. Kasi po yung seed reserve natin ay galing po yan sa region. Inangkat lang po ng opisina para idala dito. Ngayon, yung mga nagreklamo po ay nabigyan po natin ng mga panibagong binhi. Hybrid po na regular varieties. Ngayon po, yung mga sumunod pang mga nagreklamo, ang ginagawa po namin, kinukuha po namin yung mga pangalan at address, pati phone number, at yung seed company na po ang nagpapalit ng binhi kung ano man yung binhi na hindi tumubo sa kanila. Maraming salamat po, Madam Nidal, at na-aksyonan nyo naman po pala. Kasi masakit din po sa amin na sinasabi na hindi namin ina-aksyonan. Maganda naman po pala at na-aksyonan nyo naman po. Kaya sana yan yung radyo natin Gimba na hindi po namin ina-aksyonan yung mga sinasabi nila. Tapos dito po, nabanggit na rin po yung sa fertilizer voucher. Opo. Di po ba nag-usap na tayo na inihintay lang po natin? Opo. Yun nga, may mga nagre-reklamo na naman na kesyo pagpapatabaan sila, hindi pa dumadating. Kailan po ba darating talaga yung ating pataba? Actually po, nakipag-ugnayan po tayo kanina sa region para po dun sa generation ng fertilizer butcher natin. Ang sabi po nila, this week po, baka sakaling may ma-generate na dito sa atin sa bayan ng Gimba. Pagka may na-generate na po, ang process po kasi namin yon, bawat ipiprint po sa opisina, tapos isa-isa po ulit nagugupitin yon, isosort per barangay, per pangalan, saka po tayo, pagkayari po ng proseso na yon, saka po natin ulit may ibibigay sa mga kamagsasaka natin. Kung maibibigay po ngayon at ma-generate this week yung fertilizer butcher, by next week po siguro makapagsisimula na kaming magbigay ng mga iba-ibang batch. Per batches din po kasi yung binibigay ni region, hindi po sabay-sabay buong bayan. Yan po. Salamat po, Madam Nida. At naliwanagan po natin na talagang hindi naman po dito ang problema, hindi sa taas. Yung sa atin naman po, ginagawa natin yung ating trabaho para po mapagsilbihan yung ating mga kapwa magsasaka. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you po. Maraming salamat po ako sa Magandang hapon po, Ma'am Nida. Magandang hapon po. Nagsimula po itong patawag na to patungkol po to sa natanggap nga ho namin na pinapangalanan po ang Sangguniang Bayan na wala hong ginagawa.
patungkol ho dito sa mga issue ng pataba, binhi. Para malaman na rin po ng lahat na ano po ba ang partisipasyon ng Sangguniang Bayan sa pagbibigay po ng tulong sa ating mga magsasaka. Ano ho, may partisipasyon ho ba ang Sangguniang Bayan? Malaking tulong po ang Sangguniang Bayan. Katuwang po natin ang ating Consi Estavillo dahil siya yung natapat sa agriculture. Malaki po yung part ng Sangguniang Bayan doon. Lagi po kami nag-uugnayan ni Conce para dun sa mga ayuda at pwedeng ibigay sa mga kamagsasaka natin dito sa bayan ng Limba. For example po, Madam, sa pamimili ho ba ng mga beneficiaries, sa date ho ba ng pamimigay, meron ho bang kinalaman ng Sangguniang Bayan? Ay, wala po. Sa pamimili po ng mga beneficiaryo, wala po kinalaman ang Sanggunian. Wala rin pong kinalaman ang aming opisina. Dumarating lang po kung sino yung bibigyan nila ng ayuda, yun po yung galing sa region na. Nag-aantay lang po tayo na ibababa nilang pangalan. Ayun, salamat po at nalinawan na po ng Sangguniang Bayan ay wala akong kinalaman sa pamimili ng mga beneficiaryo, kung kailan bababa ang mga pataba, kung anong klase ang bababang pataba at binhi. Tama ho ba? Opo, galing po lahat sa region yon. Nag-aantay lang po tayo ng darating sa atin. Maraming salamat po at binigyan niyo po ng kalinawan. Tuloy ko na habang wala si Conan. Tanong. Ang Sangguniang Bayan naman po, ang trabaho po namin, imbestigahan kung may nagre-reklamo. Opo. Dito naman po sa amin wala. Kaya gusto ko lang pong tanungin po sa inyo bilang hepe po ng DA. Ang sabi nyo kanina, totoo na may mga hindi tumutubo. Ito po ba ilang porsyento po ba ang hindi tumubo doon sa mga binigay niyo pong pinagkaloob na binhi ng nasyonal? Sa pagkakatanda ko lang po, 2 tao lang po yung nagreklamo sa amin na na-aksyonan naman namin agad. 2 magsasaka po? Opo. Na na-aksyonan din naman po. Na napalitan din po yung binhi nila na hindi tumubo. Opo, ibig sabihin, agad-agad niya napapalitan? Opo, basta, kahit na hindi po tayo nagre-report sa region? Kasi by call po, pwede na po natin gawin yon. Once na may nagreklamo po sa opisina, para rin po hindi mapatagal yung nagreklamo sa atin, tatawag lang din po tayo sa region, pwede na rin po palitan. Pwede. Basta may available seats po kami, pinapalitan po namin. Ibig sabihin po pala, kaya niyo pala mag-desisyon na pag hindi tumubo, yung ipinagkaloob niyo sa isang magsasaka, anytime po, mapapalitan nyo. Basta may available seats po. Basta may available Ngayon seats. po, Ibig sabihin, tuloy ko lang po Opo. kung kaya nyo palang palitan na bigla-bigla, hindi kaya maapektuhan naman yung nakalaan dun sa seats na ibibigay sa mga ibang magsasaka kung babawasan nyo naman. Kasi alam ko yan naka-location na agad sa mga magsasaka yan kung ilan ang ibababa nila Opo. Ang sabi nyo nga kanina, 15,000 ng hectares ang beneficiary, tama? Kung ihilahin nyo po ito at doon sa mismong galing sa inyong nakatambak na binhi, ang pagpapalit ninyo, di aapektuhan na naman yung 2 magsasaka bago nila ibaba ulit. Ang nangyayari po, ito ko lang po, yung mga hindi po kasi tumubo, yun po yung seed reserve. Yun po yung inangkat natin sa region na mga pang-kalamidad sana. Kulang po tayo ng seeds, kaya doon po tayo nanghihingi. Kaya ang banggit ko po kanina, pag yung kasi yung mga hindi tumubo. Ngayon, doon sa seed reserve po, pwede kaming magbigay ng regular doon sa hindi tumubo na farmer. Hindi naman po mababawasan kasi kulang talaga. Sobra kanyo? Hindi rin naman po kulang. May mga pagkakataon po kasi, halimbawa yung 5 hektarya ni farmer, hindi po namin lahat binibigay yon, lalo na kulang tayo. Nagbibigay lang po kami. Partial. Opo, ganun po. Para sabi nga sa inyo, baka na maiwaras. Kung nabawasan po kayo dito, kung pang 5 hektarya, babawasan nyo lang muna, hindi mo na lahat. Hindi po namin na ibibigay lahat yun, dahil kulang din po tayo ng seeds na. Ibig sabihin po, nag-blatter po, kasi kaya ko lang po tinatanong mama, Opo. nag-blatter niyo po ba sa opisina niyo yung mga parte na nagrereklamo na hindi? Meron po pangalan sila at yung mga seeds din po, bago po kami magpalit,
pinababalik po namin, tinitignan namin kung talagang hindi talaga siya tumubo. Kailangan ko po kasing malaman, kailangan namin na malaman. Alam mo, sabi ko nga, trabaho ng Sangguniang Bayan, gumawa ng isang resolusyon, ordinansa. Kung yan po ay marami na at hindi na natin kayang tapalan yung problema na yan, kailangan namin gumawa ng isang resolusyon para paratingin namin sa DA. Na ang pinagkakaloob niyo po dito sa bayan ng Gimba, eh hindi po tumutubo para mapansin. Iba po kasi yung, siyempre, kayo po report eh. Automatic naman yan eh, may bigay nyo o hindi. I-report nyo po talaga sa region. Kami naman bilang kababayan po natin, yung naapektuhan, pwede din po kaming sumulat through resolution sa ating nakakataas. Hinggil po sa problema yan. Pero sabi nyo nga, dadalawa lang naman yung nagreklamo, nagawa nyo ng paraan, kaya hindi tayo matong sa ganung resolution pa dahil kahit pa paano, kumisan, hindi naman talaga kayang perfect eh. Ano po? Sa mga pinhi-pinhi na yan. At ang dahilan nga kanya ng pagka-delay na sinasabi doon sa usapin eh hindi sa atin kung hindi sa region. Wala tayong ganong problema po doon sa ano. Ang pinag-uusapan na nakita ko dyan talaga, yung hindi pagka-tubo ng mga iba. Eh, sabi niya, dalawa lang. Mas marami lang yung sana all doon sa kwentuhan na marami pong hindi tumubo. Low. Ano po? Ngayon po, niliwanag ko lang po kasi ma'am, baka mamaya biglang marami, hindi pa dumating sa amin dito. At least kayong sumagot na dalawa lang po. Idudugtong ko lang din po. Pagka yung regular seeds po at yun mga ang nag-deliver sa amin ay yung mga seed company, halimbawa SLA, Longping, Hato, Syngenta. Pag sila po ay hindi tumubo, sa seed company naman po namin nire-report at yung seed company po ang nagpapalit po ng mga seeds kasi sila naman po yung nakapag-procure sa... Opo, kasi yun naman na nakalagay sa kontrata ng joint. Kaya yung seed company po yung obligasyon po talaga nilang palitan. Kaya lang, trabaho nyo naman na trabahuhin kung sino yung hindi tinumbuan ng binhi. Opo, pero sa regular seeds po natin ngayon, wala pong ano. Doon lang tayo nagka-problema sa seed na... Seed reserve po. Yun lang yung inangkat po natin sa region. Tapos, lahat po ba ng seed natin, itong cropping na ito na ipagkaloob na natin sa magsasaka? Meron pa ba tayong balance? May balance pa po ang RCEP, ang Pilrice. Meron pa po silang balance na 2,367 bags na hindi pa po na-deliver. Ang sabi po ng Pilrice, dahil nga po kulang yung seeds, hindi nila masagot kung kailan nila i-deliver itong seeds na to. Kasi hindi lang po sa Gimba, buong Region 3 po, may kakulangan talaga sa seeds po ng Imbre. Pero ang mahalaga, ma'am, ibibigay po nila. Sana po. Ay, hindi po kasi funded po eh. Kasi kahit hindi nila halimbawa, late na sila, actually late na po yan. Hindi na po magagamit ngayong cropping na to. Pero ang mahalaga, ipagkaloob pa rin nila kasi pera naman ng... Ayun po yung lagi namin... Kasi kung minsan nagiging style ng mga kanyan eh. Pero naman, bari-bari ako. Delay. Tapos siyempre akong isang magsasaka, di na ako interesado dyan. Late na eh. O asan ngayon yun? Ala na. Pilrice po. Okay, dapat. Ibig sabihin, hindi po kayo. Ang sinasabi ko, kung di-delay nila, dapat tayo po, huwag po tayong pumayag. Kailangan, nakaalat po sa atin yan eh. Kahit na late po yan, bigay nyo na. Wala namang magsasakang hindi kukunin yan kung bibigay yan eh. Kumisan lang, natutulugan na ng sino man. Banda huli, wala na po yung pinonduhan, another cropping na naman. Pero sana po, bilang kayo po head, alam ko naman po napakasipag niyo po dyan sa departamento na yan. Huwag po tayo pumayag na kinakalimutan na lang nila na hindi nila may pagkaloob kasi tapos naman sa susunod naman na. Babangga na lang doon sa susunod. Huwag naman po sana kasi kawawa naman din po yung ating magsasaka na kahit pa paano nag-aambag din sa ating mga tax po yan. Kaya yung 2,000 na yun, ito tatanda ko. Inaabangan po natin. Abangan po natin. Alam mo naman, hindi sa inyo problema doon. Inaabangan sana follow-upin po natin ang follow-upin kahit na hindi
hindi na magagamit, nakakalungkot man at hindi na nagagamit, may bigay pa rin yung para sa kanila. Opo. Sa binhi pa lang po yan. Yung sa pataba naman po ang problema natin ngayon. Sana masabay na nga po na may bigay. Baka sakaling humabol pa po yung pataba natin, ma'am. Wala pa po kayong memo kung talagang kailan ang Ayun nga po, kakakausap po natin sa region kanina, nag-follow up po tayo. By this week po, baka may pa-generate na po yung voucher. Kung ma-generate na po, ipiprint po agad namin sa office yun, kung sakali. By next week po, makapagsimula na po tayo na magbigay ng fertilizer voucher. Basta dumating lang po this week. Dito lang din po ba ang mga kausap niyo po sa mga pataba? Mga join po ba ng national region? Dito lang po sila kumuha ng pataba. Butcher lang po yung binibigay. Opo, may mga partner merchant po tayo. Bali, 5 na nga po yung nag-apply sa atin ng merchant. Doon po Kaya mas mapapabilis po tayo. Opo. Ano lang ang hinihintay natin? Yun na lang yung po. Kasi pondo yun eh. Para kasi saka po yung accreditation ni merchant, parang ang dumadating pa lang po may accreditation, 2 merchant pa lang po, yung 3 pa ay nag-aantay pa lang na accreditation. Opo, kasi ganito po yan. Kaya ko lang nalaman, galing nga Aliaga mo. Ito pala parang papel lang na gano'n. Pero hindi ka bibigyan ng credit pag hindi ka rin kompleto na ikaw ay nagtitinda ng mga pataba. Parang meron siyang butcher lang na papakita tapos kukunin niya lang. Hindi katulad dati na pataba talaga yung bibigay ng ibabagsak sa atin. Hindi po, matagal na po tayong nagbibigay ng fertilizer butcher, yung papel. Oo, hindi. Nung unang konselyo ako, kasi nakita ko dito nung binabasa din natin ng pataba. Nung araw. Ngayon pala, rekta na butcher na gano'n. Ang ibig ko sabihin, yung mga nagbebenta, hindi rin pala dire-diretso sila kailangan. Maibigay muna nila yung document nila kung talaga sila lehitimong nagbebenta. At papasa sila doon sa qualification ng region. Sa mga merchant. Di ba yung tititan, kakagit tama po ba? Opo, sa merchant po. Okay, hindi walang dahilan para ma-delay po tayo pag dadating na po yung butcher. Basta meron na po yung butcher. Pero sige. Sige po, walang pero. Madam Chair. Salamat po, Madam Chair. Alam naman po ng lahat na talagang sa departamento nyo na talagang mahirap yung kanyang gawain, lalo-lalo po yung sa trabaho nyo. Pero kami po yung bumabati po sa kagandahan ng inyong trabaho. Kahit po nung una pa po, di ba kung natandaan nyo, meron sa Kamaruan, tapos clustering yung pag-uudbod. Kasi po, sa DC namin, may nagsalita nga po na may nagsasabi na kasi nataon ho, marami kami bisita nun. Siguro mga 7. Ito, nakakala ho yun. Tapos ang sabi ko ng isa, dapat si Mau ang maging bisita. Dapat ang maging bisita. Kasi sabi niya, madami pa hindi nakakuha ng binhi at madami din ang ditubo sa mga binigay nila sa tao. Dapat may paliwanag nila sa mga kapitan dahil nagtatanong nga ang mga tao, hindi natin alam kung anong sagot. Dapat nga rin sana ang Sangguniang Bayan, pero wala naman silang ginagawang aksyon. Nasa tatanda ko po, noong mga nakaraan, meron din po kayong nabisita dito. At nagtanong nga po yung chairman ng agrikultura, ito lang po yung nasagot nyo. Kaya nga po, ang pagkasagot ko po sa kanila, ang sabi ko, in fairness po sa Sangguniang Bayan, na wala daw ginagawang aksyon o akusasyon na walang ginawang hakbang patungkol nga po sa usapin ito. Ang sabi ko, wala pong katotohanan. Yan, unang-una, wala naman naging reklamo o lumapit sa Sangguniang Bayan. Yun nga po, na tinalakay, nakipag-ugnayan din po ako sa chairman po ng agrikultura at nag-text din sa akin. Kaya nga po, sinabi ko yung sinabi niya na ang sabi po nila, hindi po totoong walang ginagawang aksyon ang Sangguniang Bayan. Katunayan, kinausap nga ni si Johnny na mag-report noong mga nakaraan linggo na sinabi nga po na kung bakit napukulang ang mga binhi. Dahil ito po ay naka-schedule nga po sa mga sa region po, ganun-ganun. Kung bakit po, ganun din. Bakit hybrid po ata yung badabulay, yung pinamili nga po.
At ganoon din po, naging sagot din po ng ibang kapitan na kung sakaling magkulang, isang tawag lang ito'y pinapalitan naman. Ganoon din po sinabi nung sa passing check at ganoon din yung sagot nung nasa sa paigal. Basta i-report kagad ng barangay ay at ito po is muli papalitan din kaagad. Yung mga ganoon din po sa pagtubo kasi po naakusahan ang sagot niya ng bayan na walang aksyon. Samantalang nung nakaraan ako nandito kayo, maganda po yung ugnayan natin at pagpapaliwanag patungkol nga po sa pagbibigay po ng mga bini. Kasi hindi po maganda pakinggan na unang-una idadamay yung departamento ng Sangguniang Bayan na walang ginagawang aksyon. Yung nga po unang-una dahil walang tamo. Pero ito na po, sinagot ko po ng mabuti. Nag-pass din po ng sagot si Consiel Jani. Salamat po, Madam Chair. Thank you po. Madam Chair. Totoo naman po na ang pamahalang bayan ng Gimba ay walang kinalaman pagdating po sa delay ng delivery. Tama po ba? Opo. Opo. Gayon pa man po, paulit-ulit po yung problema. Di po ba? Ngayon, siyempre dahil paulit-ulit, ang tanong kasi rito, ano ba yung programa ng pamahalaan para solusyonin yan? Ano po ba yung pwede nyong ilatag? Yung mismong programa po ng pamahalang bayan ng Gimba na pwede nyong ilatag, kami naman sa Sangguniang Bayan siguro tutulong po, ano po, kunwari mapondohan yung mga pataba na yan, tapos pagdating ng voucher, ipapalit na lang. Meron po bang mga pwedeng gano'n na programa para yung pagdating ng mga pataba ay hindi talaga nalilate? Pwede po yun yung magsagawa po tayo ng programa na gano'n, lalong-lalo sa binhe. Sabi nga po natin kanina, dahil nga po sa ang pagbibigay ng region, kung gusto natin mapadali, pwede naman po tayong yung Gimba ang mag-procure ng seeds. Kaya lang, kailangan po natin ng kaukulang malaking pondo para dyan sa bagay na yan. Yes po ma'am. Siguro maaari nating ilatag sa ating pamahalaan, sa ating ehekutibo, tapos mapag-aralan. Siguro yung Sangguniang Bayan man hindi tututol, lalo na't alam naman po natin na malaking porsyento po ng bayan ng Gimba ay agrikultura. Maganda po na makagawa kayo. Ilatag nyo yan, mapag-aralan, para nang sa ganun, paulit-ulit po kasi dumarating yan. Kung hindi natin tutugunan sa sarili nating bayan, yung sistema po ng region na laging late, paulit-ulit na lang po. At lagi na lang din po na dudulog dito sa Sangguniang Bayan para ipaabot yung kanilang hinaing. Kaya maganda po, ilatag nyo yan at mapag-aralan. Suportado na po ng Sangguniang Bayan. Opo, thank you po. Alright, kaya last na po. Last na po. Gusto ko lang, tanong ko lang po, Ma'am Nida, kayo po ba nag-usap na ng ating executive or ng ating punong bayan higit po dyan sa usapin na yan kung paano po natin mas mapapabilis na matulungan ng ating magsasaka at anong pang mga programa? Nag-uulat po ba kayo or inuutusan niyan naman po ba kayo para ma-actionan yung mga ganyang usapin? Tiyak naman, alam din po niya. Opo, nag-uulat po tayo pagka may mga ganyang mga subsidy po, binabanggit din po natin sa ating punong bayan yan. Lahat po ng mga activities po ay alam din po ng ating punong bayan. Tapos halimbawa po, may nagreklamo din sa kanya na ganito, binabato rin po sa amin agad. Ina-action din naman po yung mga ganyan. Ibig sabihin po, kayo po yung naantasan niya higit sa mga ganyan usapin. Kung sa pagkakatanda niyo, mga may 2 days na kayong nasabihan niya o ano, sa huling pag-uusap niyo higit sa usaping magsasaka? Huling namin pong usap ni Mayor, Friday po yata yan. Friday nito po. Opo, Ibig sabihin, Friday, 3 days pa lang ngayon kung may regular na pasok. Huwag mo lang ngayon. Hindi pa po kasi ako napunta sa kabila. Napag-usapan niyo po yan? Napag-usapan niyo po yung hinggil do sa binhi na... Sa mga binhi po, lagi po tayo nag-report kung meron pong mga binhi at yung mga ayudan dumarating, nire-report po natin. Hindi po, siya po, naiatas niya po sa inyo. Nababanggit na po. Opo, kasi... Natanong po niya kung ano na yung sistema. Opo, alam niyo po kaya ako naman nasabi, Ma'am Nida, kami po bilang Sangguniang Bayan, ang kakayanan lang po ng aming kapangyarihan, sabi ko nga, ordinansa, resolusyon, imbestigahan, if may magkukomplain po dito.
walang nag-complain sa amin, maaaring sa inyo, trabaho nyo yan. Trabaho nyo ng punong bayan niya. Na dapat kayo po ang dalawa ang mag-join para solusyonan kung ano yung dapat natin sa amin. Sa amin sa Sangguniang Bayan, kung may kailangan lang po kayo na resolution, gagawin po namin. At yung katulad nga na sinabi ko, gagawin po namin yung kung may blatter po sa inyo na maraming hindi tumubo. Pwede po kaming gumawa ng sulat through dun sa region or kung sa DE po natin, sa sekretarya ng DE. Yun lang po. Kaya niliwanag ko lang po para kahit pa paano alam din po ng ating kababayan na may hangganan din po ang Sangguniang Bayan hinggil sa pagtatrabaho. Salamat po. Salamat. Mayroon pa pong clarifications from Lord Bali. Madam Chair. Sir, Ma'am Nida, magandang hapon po. Magandang hapon po. Katulad po ng mga katanungan ng mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan, gusto ko lang din po malinaw o mabigyan ng kaalaman na kung bakit po sa region meron po ba silang kasagutan o nabigyan ng explanasyon na kung bakit itong problema ay lagi po nagmumula sa kanilang opisina sa region. Dahil malinaw naman po na naipaliwanag nyo at na-establish natin yung duties and functions natin dito sa local government, eh wala po tayong pagkukulang o wala tayong hindi ginagawa para mapabuti o mapabilis tong programang ito. Pero ang palaging problema ay yung delay nga po ng cost ng region. Ano po ba ang kanilang explanation tungkol dito sa delay na to? Okay. Magandang hapon po. At katunayan po, sa totoo lang naman ngayon lang po na-delay yung seats, buhat po nung naupo ako. Kasi nung mga nakakaraang season naman po ay umaabot tayo sa taniman. Ngayon po, ang naging dahilan nila kung bakit delay yung seeds, parang dun sa procurement process na nangyari dun sa mga seed companies. Parang nagkaroon po yata sila ng problema dun sa mga seed companies, dun sa procurement process ng ginagawa nila sa region. Kaya na-delay din po yung bigayan ng mga binili dito sa atin. At isa pa po, yung pagpapa-laboratory ng mga seeds din sa seed lab. Parang yun po yung sinasabi nilang dahilan din sa amin. Pero nung nakakaraan naman po, hindi naman po tayo delay sa mga seeds, yung mga nakakaraang seeds. Ngayon lang po talaga tayo nagka-problema. So ito po yung masasabi niya na isolated incident na ngayon lang nangyari? Opo, tinaano naman po ng region na ganun talaga. Kasi kung ma-foresee po natin na ito ay ulit na mangyayari o may posibilidad na mangyari pa dahil normal lang din naman po na magkaroon ng delay. Yun nga lang, ito po ay napaka-importanting bagay dahil nakaasa po dito yung mga mamamayan ng bayan natin. Katulad ng napagit po ni Kasal Oyo, tayo naman po ay magagawaan na naman ng budget. Kung meron po tayong magagawa na programa para hindi naman po para maging contingency plan pero mabigyan po natin ng support yung region na kung sila ay nagkakaproblema, tayo ay nagagawan po ng paraan dahil nabanggit nga po ng mga kasama ko. Sigurado naman po na ang Sangguniang Bayan ay gustong tumulong at handa pong tumulong. Yun lang po. Salamat po, Madam Chair. Thank you po. Maraming salamat po. Meron pa pong clarifications from Dr. Bali. Kung wala na po. Ma'am Nita, maraming salamat po sa pagpunta ngayon dito ngayong araw. Bagamat di ka papatawag sa inyo. At nagpapasalamat din po kasi trabaho ko lang yung opisina. Dahil alam ko na sa Sangguniang Bayan na ginagawa po ninyo yung mga dapat ninyong gawin. At maraming salamat din po na bigyan ng linaw na wala pong pagkukulang sa Sangguniang Bayan sa isyo. Thank you. Thank you po. Magandang hapon po. Marami po. Opo, nagpapamigay po kami ng buto ng gulay. Opo. Opo. Kahit mga kapital po, kahit mga association, individual farmers po, pwede pong manguha sa office. Ang pangbahay kubo po, sari-sari yung assorted po kasi ginawa namin per pack. Sama naman natin sa report ni Kwan Ma'am, pakita sa record na rin po na may mga buto po tayo na pwedeng patanim at binig. Opo, may mga pumupunta po mga schools, barangay captains, bahay kubo. pangbahay kubo po. Salamat po. Thank you po. Kailangan po niya yung bagas dyan. Opo, urgent measure. Resolution approving 17 applications for new and renewal of franchise to operate motorized tricycles for hire in the municipality of Gimba. Ang sponsor po, SBN Julius Gregford D.G. Lumang, Chairman Committee on Transportation.
Madam Chair, itinulog po sa atin ang isang resolution approving 17 applications for new and renewal of franchise to operate motorized tricycles for hire in the municipality of Gimba ay minumungkahin ko po. Nakalive ba yan? Nakalive ba yan? Kuya Marie, nakalive. Minumungkahin ko po natin pagtibayin. Is there an objection? Motion approved. Sa patid liham po, letter complaint of Mr. George G. Gabatbat, a resident of Santa Veronica District against Barangay Chairman Noli de la Cruz of Santa Veronica District, Gimba, Nueva Ecija. Kaya na naman silang hindi na po babasahin natin bilang sekretary dahil napakahaba po ng sulat. Meron naman po tayong lahat copy na naibigay po last week pa sa mga kanila. I-refer po natin ito sa Joint po Committee on Rules and Committee on Rules, wait na po. Refer po natin sa Committee on Rules and Regulations. Opo, saglit lang po, Madam Chair, bago po niya. Kasi, tama ba ako, Sek, doon sa complaint po nung dumadating sa atin, dapat kailangan notaryado siya bago natin i-refer. Parang nasa rules po natin na verified complaint yung ano. Kaya ako po ginakat muna yung kay Madam Chair. Opo, nasabi po natin yan sa nagpadala ng liham sa atin. At nung araw na yun ay nagpanotaryo po siya at ibinalik niya rin kinabukasan. Meron po, ito po sa... Yun lang po, binerify ko lang mo kasi Madam Chair, baka mamaya. Thank you, thank you. Kasi kaya ko lang... Ako po pala, wala ng second page. Sir, ano po bang may original copy po kung dumating sa inyo? Opo, tama po yung napansin lang sa Maria Bright. Para po lang po yung... Opo, ayon po sa ating nakatanggap ng liham, ay yan po talaga. Sa tingin ko rin po may kulang na isang page na nasa pagitan. Kaya sa refer, Opo. refer natin pa din po bang hindi pa pa din ba siya? Siguro po, susulatan na lang po natin na kulang yung kanya. Opo. Kasi po paano din po makapag-meeting yung barangay first rules kung hindi po kompleto yung kanya complaint. Yun na lang po muna sa Opo, susulatan po muna natin na kulang yung kanyang pinag-isip. Paano gagawin natin, Madam Chair? Hindi... Insufficient po yung papel dahil kulang po yata ng page. Ibig sabihin po, hindi pa muna niya po pwedeng ipasa dun sa may committee. Patawag po na sa susunod na session yung... Hindi po, ano lang po, ibabalik lang po natin para po... ibabalik natin sa complaint. Madam Chair. Madam Chair. Tsaka yung topic parties niya, si Ma'am Catherine pa rin ang nilagay niya dito. Kung Catherine. Madam Chair. Sek, tama ba yung pagkakaintindi ko dito? Kasi nung binasa ko, I respectfully pray that the august body help and assist me in securing a certified true copy. So, ang interpretation ko po rito, this is not a complaint. He's seeking our assistance to... Opo. Likewise po yung kanyang intention ay kulang naman po yung papel. Siguro pag-usapan po natin pag naibalik na po ng kompleto yung papel po kasi natin tapos. Salamat po. Sa simplification of issues na po yan. Hindi, para lang po, Madam Chair, ma-address na wag natin sana tawagin complaint. Yes. Okay po. Any... Opo. Kaya po nilagay natin sa patid liham lamang. At hindi po natin nilagay sa first reading sapagkat ito'y dadaan pa naman sa committee para magkaroon ng simplification of issues. Tama po yung sinabi ni Consel Pablos na yun lamang ang kanyang hinihiling makahingi ng certified true copy. Okay po, simplification of issues bago po natin i-refer sa mga committee ay linawin po natin muna dito sa letter kung kompleto po yung kanyang
papel na pinasagot sa nila. Meron pa pong clarification sa August money. Kung wala na po, next agenda po tayo. Sa pangalawang pagbasa po, wala pong nakatala. Sa ikatlong pagbasa po, Resolution number 67, Series of 2024, validation ng ordinansa bilang 2, seri ng 2024 ng Barangay Kaming, isang ordinansa na nagtatakda sa mga nagmamayari o nag-aalaga ng mga aso sa nasasakupan ng barangay. At ang ikalawa, Resolution number 68, Series of 2024, validation ng ordinansa bilang 3, seri ng 2024, an ordinance mandating all households and establishment of Barangay Kaming, Guimba Nueva Ecija to establish their own compost pits in their backyard to enhance source reduction of solid waste. Ang sponsor po ng dalawang ordinansang ito mula sa Kamiing, Guimba Nueva Ecija ay si SPM Giancarlo P. Dizon, Chairman Committee on Rules, and SPM Stephanie Alvarez Nakanay, Chairman Committee on Environment. Madam Chair, ang dalawang resolution po na ito ay dumaan na sa committee hearing at sa second reading at ngayon po ay nasa third reading na po. Minumukhahi ko po ang ating aprobahan ang dalawang resolution na ito. Hearing no objection to the motion of Sangguniang Bayan Member Giancarlo Dizon, motion approved. Other matters po, meron pa pong other matters po. September. Ngayon pala mag-book na po kayo sa September. Ay, Madam Chair, pwede ko po bang ipatawag ang chairman po ng ang hepe po ng market hinggil sa usapin na isang resolution na aming tatalakayin po. Tawag ko lang po siya sa next session. Other matters po? Madam Chair. Consider Kung natatandaan niyo po, meron po akong resolution na yung dalawang magsasaka natin na ni-recognize natin. Ano na pang nangyari doon, Sir Sek? Yung Ako, signed na po siya. Napirmahan na po. napirmahan na. Naibigyan. Opo, kasi nag-iwan po siya ng kopya niya. Naibigyan na natin sa magsasaka. Ay, siguro po yung executive na ang magtatakda ng... sabihin po ba natin sa mayor na i-award? Hindi po alam kasi nila eh. I-award po sa flag ceremony. Sangguniang Bayan na lang po yun. Saan po ba i-award? Dito po ba o sa flag ceremony? Di ba tayong nagpasa? Sangguniang Bayan na lang po. Dito na lang po. Sige. Gaya po ng mga ginagawa natin yung nakaraan sa... Oo, para naman ma-recognize tayo na tayong nagbigay sa kanya. Sige po. Ano? Salamat, Madam Chair. Salamat po kasi dahil sa inyo. Meron pa po other matters. Kung wala na po. Madam Chair. Consider Carlos. Sa nais ko lang po i-report bilang officer po sa PCL na mayroon pong gaganapin na seminar sa September 9 to 11. Ito po ay national seminar na gaganapin po sa Cagayan de Oro, kung saan invited po ang mga konsehal ng ating bayan at konsehal po ng iba't ibang bayan. At pinapaalam ko po sa ating mga kasamahan na magpaasikaso na po ng papeles ang gusto mga sumama dahil ito po ay prepaid only na seminar. Meron din pong gaganapin na seminar sa Surigao, ang National Movement of Young Legislators, kung saan invited po ang mga miyembro po ng NMYL sa Region 3. Salamat po, Madam Chair. Surigao. Sorry. Other matters. August 10. May yung ano kami, August 10. May invitation na kami. Sige po kami imbitahin. Meron.
revise po kasi yung program ni Ma'am Lala po, tsaka ni Mayor. So, binalik po uli yung program. Ibibigay na lang po ng staff ko. August 10 po yun. Thank you. 7 po yung nakalagay. August 10 po, sa ready po. Madam Chair, gusto ko lang pong malaman kung pwede pa bang baguhin itong naka-agenda, itong number 1 patid liham. Yung wordings natin na letter complaint. Opo, lahat naman po ng agenda dito ngayon, first reading at saka patid liham, may pwede po nating baguhin yung title. Yun lang po, Madam Chair. Kasi malaki po yung kaibahan ng complaint saka doon sa assistance na hinihingi po ni nung sumulat. Opo, i-agenda po uli natin to next session. At sa mungkahi po ni Consiel Pablos ay tatanggalin po natin yung salitang complaint. Ano po ipapalit natin? Assistance. Kasi doon sa sulat, Consiel Tunying, hindi siya, walang complaint eh, hindi niya in-identify kung ano yung complaint niya. Ang nakasulat, seeking the assistance of the Sangguniang Bayan to provide para i-provide ng barangay yung mga hinihingi ng documents. Totoo po, nung nabasa ko, yun din po yung intindi ko. Hindi po siya nag-reklamo. Adam Malas po, kung wala na po. Madam Chair, motion to adjourn the regular session. Ate.